every day. What Tignan nyo ba yung lamig? Tapos tignan nyo yung tent ko. way I see you try to be cool, but it's not you. Nangangasim kasi ako guys, kaya parang sarap kumain ng hilaw na mangga. Watching from afar, wishing upon a star. Grabe guys, napadjakit na ako kasi Trying to open up your eyes, stepping wide shut. sulitin yung mundo, yung Pilipinas at yung kalikasan. Change your mind about me. I gotta make you see you fit perfectly, like it's meant to be, so desperately. So just follow me, 'cause I've got the key. Let's unlock our hearts and find out what's inside it. Could be anything, a good thing. So let's change your mind. Ayan guys, nakikita nyo, dala ko yung drone ko, tent, saka backpack ako. So dito tayo sa Stellar View. Sa Baguio kasi yung trabaho ko. Tapos, commute ako pupunta dito. Kaya hiningal ako. Medyo malayo yun yung binabaan ko dun. Wait lang, hingal talaga ako. Tapos, pero may cafe dito doon na tayong registration. Pero, ay hirap. Gusto mo to Ikaw kasi nadala si Umi at saka si Bolt dahil iniwan ko sa office yung sasakyan. Tapos papunta kami sa sa Baguio. Nakikisabay lang ako sa katrabaho ko. Dumiretso na ako dito. Ito yung cafe nila. Dito ata magpaparegister. Pupunta muna ako dito, tapos kung paano instruction nila sa pagse-set up. May eco park pa pala dito. Yun muna yung gagawin natin. Every change has a reason. Baby, let it come to you. Every soul, every season lives outside of status quo. If we stop believing we're meant to be, expanding our abilities. If the passion's gone, we are doing it wrong. Baby, you and I should start living now. With the whole world at our feet, we could stay or we could leave. There is nothing in between. So baby, we should start living now. 'Cause we only have this life. Wanna laugh and wanna cry. I don't wanna waste my time. So baby, Ayun guys, tapos na ating setup. Pinagpawisan ako. Ang init. Tapos nakakapanibago kasi diba naka-backpack tayo. Pero dahil naka-backpack, ang talagang dinala ko lang ay tent. Tapos yung inflatable kong unan, sleeping bag. Tapos ito. Ayan. Tapos bag and drone lang. Tapos tumbler ko. Ganda na itong spot ko guys, kasi tingnan nyo yung pinaka view natin mula dito. Ganyan kaganda. Apaka-awesome guys. Nakakamiss yung ganitong kalikasan. Alam niyo yung sabi ko sa inyo, kahit nag-work ako, kakariring ko na talaga itong pagbabiyahe-biyahe ko. Kasi dahil yung workload ko naman ay tawag dito, medyo lean. Actually guys, yung work na nandito sa Baguio ko, iba siyang work kesa doon sa main ko. So freelance ko yun. Medyo napapadpad ako kung saan. Hindi lang kasi pwede i-disclose kung anong company yun. Pero pag natatapos ako doon sa set namin doon sa work ko na yun, ginagawa ko kung ano yung pinakamalapit na lugar ay na pwede kong pasyalan o pwede kong pagcampingan, yun na yung ginagawa ko kasi parang hindi ba sayang yung alis ko ba? 'Di ba? Parang ayun, hindi nga sayang, 'di ba? Alam niyo yung ang sarap sulitin ng mga bagay na ganito. Kasi guys, alam niyo, dati
masyado akong stick ba sa work ko. Work lang, ganun. Tapos pag pagod na ako sa work, papahinga lang ako sa bahay, ganun. Although nagta-travel ako, laging scheduled noon. Pero may nangyari kasi sa akin ng pandemic na, alam niyo yun, yung feeling ko kailangan kong sulitin yung mundo, yung Pilipinas at yung kalikasan. Kaya naman, tignan nyo naman, gusto ko kayo sinasama sa mga ganitong memories na nabubuo ko. Diba? Simple, pero rock yung memories na maibabaon. Hindi pa rin mapapalitan ng kahit anong halaga o pera or material na bagay yung ganitong klaseng kaligayahan. Iba yung nadadama ko kapag nasa kalikasan ako. Siguro tapos na kasi yung era na masyado kang focus sa material things dito sa mundo. Samahan nyo ako guys at gusto ko pumunta doon sa sa cafe kasi sabi nila ang daw dito mamaya madaling araw malamig na. Tapos yung cafe nila doon ay hanggang 5 PM lang. So gagawin ko dahil bibili ako doon ng mineral ko para panggabi. Tapos etong tumbler ko ay papapunuan ko na ng hot coffee kasi tumatagal naman to ng ilang oras. Tapos mamaya susulitin ko yung parang mala aircon na gabi, 'di ba, na solo habang katanaw dito sa napakagandang bulubundukin ng Atok Benguet. And guys, pupunta sana ako dito sa cafe. Kaya lang tinignan ko yung oras ay 3 o'clock pa lang ng hapon. Total naka-set up naman na tayo. Gusto ko nang puntahan tong Eco Park nila. So, dun sa binayaran ko na camping fee na 350 doon sa spot ko. Tapos dun sa nag-deposit pa ako ng 500 pesos para sa garbage. Pero kapag wala namang basura, kinabukasan pag check out ay ibabalik naman nila yon. So dito daw sa Eco Park nila ay maraming bulaklak. Kasi iniisip ko kung bukas ko to pupuntahan, sabi nila ate at nila kuya, minsan daw tuwing umaga walang araw. Ngayon tirik yung araw, tas malamig naman yung hangin, so kaya nating lakarin. So ito yung dadaanan natin, 'di ba? Iba na talaga guys yung hingal ko kasi nga may asthma ako. Tapos way back, sabi ko sa inyo, 'di ba may nangyari sa akin ng pandemic, nagkaroon ako ng sobrang lalang pneumonia. Kaya naman iba na talaga yung hingal ko, hindi na siya ka-pristine katulad nung hindi pa ako nagkaroon ng pneumonia. Pero dahil nga nakakatulong sa akin ang nature, hindi naman ako pwedeng tumigil, 'di ba? Tsaka nakakatulong talaga siya sa yung parang siyang breathing exercise. Ayan, ito yung dadaanan natin. Samahan nyo ako dahil medyo malayo to. Hindi ko alam kung malayo pero pababa. Paano kaya ako na ito paangat, Ayan. May daan pa dito pero parang medyo stiff na. Ang lalakaran na lang natin ay yung merong mga bato or sementado. Si brown yung brown yung lupa. Tapos baka madulas naka-crocs ako. Ang ganda dito guys, so tingnan nyo. Sobrang awesome. 'Di ba? Nakaka-relax yung ganito. Parang alam niyo, kahit pagod ako sa trabaho, nakaka-buhay ng lakas. Parang pagkatapos ko dito at pag-uwi ko, ready to work na naman si ate nyo, girl. 'Di ba? So, dito, sabi dito ay no picking up plants and flowers. Parang gaganda nung mga halaman dito. Ito, ayan. Sobrang green. Kaya busog na busog yung mga mata ko dito sa lugar na to. Stumbling out of bed and I still got you in my head. From all those pretty words you said, it's like I'm wasted. Every time I see your face, I'm losing track of time and space. I don't know where I am, it's like I'm wasted. And I won't waste it. And I promise that I will stand by you forever. I can't get you out of my mind. I
will follow you wherever, and I won't waste this. I'll follow you, yeah. I'll follow you, yeah. Napasarap na ako ng tambay-tambay dito sa ano nila, Eco Park nila. Sulit na sulit yung bayad ko, di ba? Against the light. O, yan. May nakita ko ditong bayabas. Pero bawal daw kasing mag-pick. Pero wala naman din bunga. Ano naman kukunin ko, ano. Sobrang ganda nitong spot na to kasi lamig, guys. Yung sarap maglakad ng payapa ba. Tapos napaba ako na halos. Sobrang ganda. Tapos medyo hindi pa masyadong bloom yung mga bulaklak. Pero yung iba ang gaganda talaga. Tapos ngayon akit na ako ulit. Gusto ko na magkape doon sa cafe. Tapos parang gusto ko na rin magmerienda. Nagutom ako. Parang tunaw na naman yung mga laman ko sa tiyan. Ayun guys, at ngayon ay nandito na tayo sa Cafe Stellar. Tama ba ako? Tama naman yun. Basta may stellar, tas may cafe. Kung interchangeable ay okay lang. Tapos nag-order ako ng kamote chips. Tapos brewed coffee. Pinalagay ko na lang dito sa aking tumbler para medyo matagal ba yung init niya. Kasi unti-untiin ko na lang yan hanggang mamayang gabi. Tapos ito na yung pinaka magiging dinner ko. Kasi wala ako dalang pangluto. Talagang tent lang at saka yung gamit ko lang yung dala ko, pamalit ng damit, ganun. Kaya, eto na kakainin natin. Parang konti lang yung asukal. Pero mas masarap yung kamote pag halos nga walang asukal, tapos dinidip lang, ganun. Sarap kumain ng ganito, tapos nagkakape ka sa ganito gandang lugar. Tapos ito palang cafe nila. Meron sila ditong binibenta na parang pickled na mga labuyo. So kapag naka-preserve na siya, pwede na siyang bilhin. Yung mga small na labuyo, yung super anghang, tig 100 yun. Tapos yung malalaking labuyo naman, yun yung kalimutan ko kung 120 or 150. Basta ganun. Ay, sorry, baliktad. 100 yung malaki, tapos mas mahal yung maliit. Tapos may nakita ko dito kaninang turon na may mani. Ganos nakapack siya. Tsaka yung dried na strawberry. Bukas, bago ako umuwi, bibili ako ng mga yun para ipampasalubong ko sa bahay at sa mami ko. Ano talaga yung kamote pag dito sa sa Atok Benguet? Hindi siya makunat. Ay, hindi siya makunat, di matigas. Tapos sakto lang. Sakto lang din yung tamis. So, parang good for to. Pag di ko to naubos, iuwi ko na lang dun sa tent ko, tas mamaya kakainin ko. Kanina nakabili ako ng hilaw na mangga at saka bagoong. Parang gusto ko yun yung midnight snack ko mamaya. May chips ako. So, since may cafe naman, dito na lang ako magbe-breakfast bukas. Grabe guys, napa-jacket na ako kasi iba na yung temperatura dito. Kala ko kakayanin ko talaga Pero naka-jacket na ako. Tapos yung suit ko kanina na naka-jogging pants. All good. Tapos tignan nyo dito, humahalik na yung tawag dito? Humahalik na yung ulap sa bundok. Parang siyang umuusok, ganyan. Tapos ito yung view ko. Diba? Sobrang awesome nito. Tapos, dito ko talaga finish yung tent ko para may table na ako. Kasi nga, ito lang talaga yung dinala ko. So, may table ako. Ito guys, yung nabili ko kaninang mangga. Tapos, bagoong. Ayan. Yan lang yung kakainin ko. Tapos, sila,
ate, may naiwan doon. Kasi solong-solo natin yung spot. Kung makikita nyo, ayan, super solo natin. Iba talaga yung nagagawa ng pagka-camping ng weekdays. Nasusolo mo yung spot, tas ganito, parang gustong-gusto ko na nag-i-stay dito sa Benguet. Na-try ko kaya mag-ikot-ikot pa dito. Kasi ang ganda nung klima. Sino mga nakaraan naman, init na init ako, guys. Parang, alam mo yung kahit anong, ngayon pwede naman lumabig. Ito sakto umuulan. Pero, ititsempo natin na hindi umuulan talaga ganun. Kasi syempre malambot yung lupa kapag sa ganito, tas prone sa landslide. So, ngayon maganda yung klima. Sana lang mamayang madaling araw at gabi masurvive ko yung lamig. Pero, mag-stay lang tayo dito sa ating tent. Mamaya, dyan lang ako magkukulas. Gusto ko lang talaga magpahinga at mag-relax. I shut my eyes, trying not to speak, pretend that I'm dreaming. I smell your breath, not listening, but I still hear you screaming. Going under, one step away till you hear what I'm saying. Ito na guys yung mangga natin at babalatan na natin dahil tatakam na ako. But the last days in real life I've noticed. Alam nyo ba guys na takot ako maggayat at magbalat ng ganito yung paloob kasi dito ay noon ay nakater ako. Parang cutter ba o kutsilyo noon, high school ata ako noon. Pag ganun ko, parang 2 layers ata ng balat ko yung nahagip ng kutsilyo. Kaya takot na takot ako. Kaya lang ngayon kasi, gusto ko kumain ng mangga, ditiis ba? Nangangasim kasi ako guys, kaya parang sarap kumain ng hilaw na mangga sa ganitong klima. Alam nyo yun? Nito lang hindi naman ako magkakanin. Kasi diba kanina kasama nyo ako, nagkamote tayo. Nasa busog na ako, parang too much carbs na yun. So gusto ko ganito na lang. Ayan. Tagal ko magtalop kasi natatakot talaga ako. Parang focus ako sa pagtatalop. Ganon. Tapos ang kasama ko dito sa campsite ay sila ate. Nandun sila sa may cafe ata mag-stay. Ganon. Kaya naman safe. Tapos kapag may kailangan daw ako, punta lang ako. So, pinagbukas ako ni ate ng bonfire dito. Kasi wala ako kahit nga lighter, wala. Ganon. Hindi naman ako nagyoyosi kaya wala akong mga ganon. Tapos yung mga pang camping gears ko, blowtorch, ganon. Lahat nandun sa mga sasakyan ko. Pero na-enjoy ko yung ganito, yung nagbabackpack. Siguro sa mga susunod dagdagan natin yung mga ganito. Iba pa rin yung feels na na hindi ka masyado bang lahat bigay ba or komportable ka ganun. 'Di ba? Minsan sarap yung kanina napagod ako maglakad papasok pero okay naman. Na-achieve ko naman pero hingal talaga ako. Yung hingal ko talaga kanina ramdam ko Pero all goods ngayon, bawi, lamig. Di ko alam kung makakaligo pa ako mamaya. Subukan natin, di ba? Kunti na lang makakain na tayo ng mangga. Super lamig na dito guys at natapos na akong maggayat ng ating mangga. Tapos kanina, habang nagagayat ako, dumaan sila ate. Tapos nag-check kung okay daw ba ako dito, ganyan. Tapos kung naghapunan na ako, sabi ko, ang hihapunan ko lang ay itong itong hilaw na mangga. Pero sabi nila, nagpapaitan daw sila. Tapos sabi ko, konti na lang kasi gabi na. Binigyan nila ako ng papaitan. To super init. Titikman natin. Pero ang daming ang tawag dito, laman loob. Ayan, kukomboin ko to, papaitan, tapos mangga. Tapos yung pangmalakasan nating nabiling alamang kanina. Kita nyo guys, manggang hilaw, bagoong na maanghang, tapos papaitan. Sobrang perfect combo. Kung kayo ay magugutom ngayon, samahan nyo ako kasi
medyo tatakot ako. Pag medyo kasi, alam niyo yung sa bundok or mapuno, ganyan. Medyo, yung pakiramdam ko, uneasy. Or parang ba may lalabas, ganon. Pero, nakukonquer ko na yung ganong fears ko. Lalo no nagsisimula ako na, at nag-start ako na, nagsosolo-solo ba, ganon. Pero gusto ko unahin tong ito papaitan kasi baka lumamig yung sabaw. Sarap. Pero ang dami luya nung nung papaitan nila. Tingnan nyo yung yung laman, kitang-kita ba? Sarap. Sarap. Tapos ang lamig dito. So wala naman akong habong. Pero niraramdam ko kasi yung lamig. Kaya ako pumunta dito para dun sa lamig. Ang sarap ng nila. Ang harap. Ang lambot. Ay, luya kinain ko na pampainit ng katawan. Harap. Iba talaga yung papairan pag Ilocano yung nagluto. Lalo dito sa taas. Pero, pinaka-best na papaitan na nakain ko ay yun sa bandang Ilocos Norte. Yan, Ilocos Sur. Doon, parang bare yung pinaka-soup niya. Kasi ikaw maglalagay ng pait. Ako mahilig ako sa yung super pait na papaitan, ganon. Pero ang mami ko, pag nagluluto siya, yung medyo maasim. Ganon, parang siyang nagiging gotong Batangas. Pero, pag sa Tagalog, okay yun. Pero, ako kasi pagdating sa papaitan papaitang Ilocana yung panlasa ko. Gusto ko yung may tapang yung pait. Pero yung ampalaya talaga hindi ko makain kahit mapait yun. Iba, ganun. Oh. Alam nyo, kahit yung ito guys, yung balat ng baka, ang lambot. Sarap. Yun kasi may nakakain akong papaitan. Alam nyo yung maano siya, parang makunat, ganun. Hindi siya napalambutan na mais. Ito ang lambot. Sarap. Ito palang bangko ko at saka kutsara ko. Lagi itong nakalagay sa backpack ko. Alam niyo, pag natipuan ko ba kumain sa labas, dito ko nilalagay sa ko. Sarap. Naubos ko guys yung papaitan natin. Sarap Ang bilis lumamig nung sabaw. Parang mga ilang kaya hinabol ko na kagad na maubos ko. Kaya lang, dahil medyo mainit, ayan, lumabas ang aking sinusitis. Diba? Pero ngayon ito yung kanina ko pa kini-crave So, kain tayo mangga. Busog ako doon sa papaitan. Pero sana maubos ko tong mangga. Kasi, hindi na ko pa ito kini-crave. Kasya kaya itong kutsara ko dito. No, hindi kasya. So, talaga, igagano na natin siya. Kasi tingin ko, hindi ko na rin ito may lalagay sa backpack at wala na yung seal, baka matapon. Ako ba pagka, pag merong, sa may araw sa isang buwan ko na, alam mo yung nangangasim ako, tapos gusto ko ng maasim, maalat, ganun, yung sabay-sabay, tapos matamis. Ganun. Yeah. Kasi, sarap pag-uong. Tanong ko to kay nanay doon sa binilan ko kanina kung gawa niya. Sabi niya gawa niya. Di, okay. Ganun. Ang sarap. Ang asim, pero masarap. Tapos, ang sarap nga nung bagoong ni nanay. Pero, uuwi ko pa to. Ipa-plastic ko na lang. Parang sayang, sarap bagoong. Guys, look nyo. Harap. Ano ba, mga ganitong cravings lang ay solve ako.
Madali ako ma-please, guys. Alam niyo ba yan? Pagkain lang. Talo-talo tayo, ganun. Kahit, alam niyo yan, yung pinalaki ako ni la mami na dapat kontento ka kung ano yung payak na meron ka, ganun. Yan naman yung mga ganito. Hanggang ngayon pagtanda ko, yung mga simple pagkain na papakain pa rin ako sa street foods, ganun. Nalanglag yung mangga ko. Wait lang, kunin na natin. Ay, yun ito yung mga escape ko sa city na hindi ko talaga mapagpapalit. Ganon. Alam mo yung busy week ko, ganon. Hindi ako pwede talagang hindi mamamahinga kahit mga overnight lang, ganon, o 2 araw na magkakampa ko or mamamasyal ako, ganon. Pero talagang yun yung way ko para parang reset button ko talaga yung ganito. Sarap dito sa Atok. Goods. Aanlawan ko muna tong kutsilyo ko at mangkok dahil mahirap ilagay ito sa bag na makalat ba. Ayan guys, dahil tapos na tayong kumain, mag-urong. Pasok muna ako sa tent kasi talagang umaano na yung rhinitis ko. Tapos napansin ko dito sa tent ko, hindi talaga siya pwedeng walang sapin. Kailangan talaga ng ganitong mat para hindi mo maramdaman yung moisture. Kasi kahit may ground sheet yung tent, tapos ito ay waterproof, parang yung lamig nung damo ay nagmo-moist pa rin siya. Pero hindi naman siya nababasa. Ramdam mo lang na malamig. So, kailangan talagang may mat. Kaya ako pumasok dahil kukuha ko ng aking damit dito dahil kahit hindi ko nararamdaman na malagkit dahil sa lamig, parang gusto ko pa rin maligo. Kasi di ba kanina nung papasok tayo dito, pawis na pawis, tas nung tayo ng tent, pawis na pawis ako kasi take pa rin man ng araw. So kahit nag-cool down na yung katawan ko, iba pa rin yung maliligo. Ayan guys, nakalinis. Hindi ako talaga guys nakaligo kasi pagka-check ko kanina nung temperature 16 na, tas nagninigas na rin yung hands ko. Tas yung tubig dun sa sa faucet, sobrang sobrang lamig niya. Alam niyo yung parang may ice cubes. Ganun na yung lamig ng tubig. So feeling ko bukas na ako makakaligo. Kasi talagang lalamig. Tas itong sleeping bag ko, binalot ko na siya sa paa ko kasi wala akong medyas. Ayun. Ito, tong papangalan nito, screen mesh ko, ganyan. Kung mamaya, isasara ko na din yung pinaka-trapal kasi iba na talaga yung hamog. Sobrang lamig. Dahil parang super lamig, sarap mag-serum ngayon ng muka. Kasi, alam niyo yung, ito yung mga kikikit ko ngayon. Gusto ko lang mag-serum kasi ang lamig, parang a-absorbin niya talaga ng husto yung, yung, a-absorbin niya yung pinaka-serum sa mukha ko. So, mamaya, gusto ko ma-experience yung super lamig mamaya madaling araw. Noon dati nagragsak ako, nakaligo pa ako dun eh. Pero dito iba yung kagat ng lamig. Nako. Pag-rejuve tayo. Dito rejuve eh. Ang tawag sa ganito ay serum. Kasi super
ito yung sa room ko. Pag nasa bahay ako, lagi ako nagaganito. Ay, sarap. Tapos natin mag-skincare dahil hindi pa ako inaantok. Tapos walang signal dito ang ang mobile. Tapos hindi rin ako nakapag-download ng Netflix. Gagawin natin ay mag-Nintendo Switch muna. Ito tagal kong hindi nagamit tong Nintendo Switch ko. Ngayon guys, yung Nintendo Switch ay parang nagmahal ata ng presyo. Buti na lang nakabili na ako last year nung bagong release niya. Kasi parang ngayon, nagdagdag na yung presyo ng Nintendo eh. Antok na ako guys. Hindi ko alam kung uubro tong inflatable na unan ko eh. Kasi, ewan ko ba? Ay, testing. Pero okay naman siya. At least medyo elevated yung yung higa ko. Pero magbabalot na ako ng sleeping bag. Hindi ko talaga kakayanin. Ang lamig talaga guys. Iba yung lamig eh. Napagod na ako maglaro. Sumakit na yung hapdi na ng ice ko. Kaya tinigilan ko na yung laro ko nung Nintendo ko. Gusto ko nang mag-relax. Kaya naman, good night guys! One step forward and another back. I would never try to fool ya. I'm one heartbeat away from going mad. Girl, when you look like that. Closer, closer, I'ma get closer to you. Yeah, got me, baby, got me hooked on you once again. Girl, I need you. How many times do I wanna yell? 'Cause we could be so complete. Baby, I'll let the one anyone knew. I was on the bed and you undressed. Baby, when I pulled you in. Good morning every guys. Ramdam nyo ba yung lamig? Tapos tignan nyo yung tent ko. Super lakas ng hangin sa labas. Pero talagang may yelo. Tapos parang di na kinakaya nung nung sleeping bag ko. Tapos kanina nagising ako siguro mga around 3 o'clock na madaling araw. Super iba yung kagat ng lamig. Parang may yelo yung hangin. Tapos super sakit yung nung ilong ko. Sinihika ako. Kaya nabigla yung katawa ko sa ganito kalamig. Siguro yun mga ilang araw eh. Puro mainit sa Manila. Tapos yung mga pinuntahan ko nakaraang campsite eh. Super init. Ay ako. Pero survive ako dito sa sa tent ko na altitude. Kahit malakas yung hangin. Ganda ng pagkakapeg ko. Hindi siya tinatangay. Tapos sinara ko tong harapan. Nung una, di ba natulog ako nakabukas. Doon ata ako hinika eh. Lapig. Pero sarap ako naka-aircon, ganun. Buti na lang pang malakasan yung jacket ko na windbreaker eh. Hindi siya talaga tinatagusan ng tinatagusan ng hangin o lamig, ganun. Pero yung mukha ko kasi, kaya nakaganon ako, tapos nakatakbong pa ako ng sleeping bag ko. Pero nalalamig pa rin yung paa ko. Yun yun naman, balot na balot. Para akong, alam niyo yung toge na ninya, gulay na toge. Nakasalaga. Diba? Pero safe na safe ako dito sa sa tent ko. Na-enjoy ko. Sarap ng umaga na ganito. Pero, dahil hanggang 10 a.m. lang ang dito ang camping. Pero kahapon 11 a.m. ang pasok, tapos ang labas ay 10 a.m. Pero late na ako kahapon nakadating, pero mga lagpas 12 na din. Ganun kasi nakasabay lang ako eh. Ayun. Grabe, lakas ng hangin.
Nauuhaw na ako, guys. Pero, ito na lang natira kong water. At tinatamad pa ako lumabas. Tapos yung cafe doon ay 8 a.m. pa mag-open. Doon na ako magbe-breakfast. Pero, dapat, bago ako mag-breakfast doon, nakaligpit na dito. Pero doon ko nadadalhin yung mga gamit ko. Tapos, guys, pagtas noon, babalik na ako doon sa base ng work ko. Para sabay na ako pa Manila. Para di sayang yung ano ko. Di ko alam kung pwede pa tong kape ko eh. May kape pa ako eh. Di ko lang sure kung mainit pa kasi malamig na yung labas eh. Steam. Nag-ice coffee na siya. Ang lamig. Ano nyo guys? Yaka na. Di na masarap yung coffee pag malamig. Magkakape na lang ako mamaya. I'll just tapon na lang the coffee later. Pero masarap pa rin. Ba't ganun? Gutom lang ako. Ang light kasi nung kinain natin kagabi. Mangga tapos papaitan. Hindi ko alam kung lalabas pa ba ako. Sarap dito. Parang gusto kong bumalik dito sa dito sa Stellar. Parang favorite place ko to, lamig eh. Pero dapat pagbalik ko dito, at may medyas na ako, lalamig talaga yung paa ko. Tapos ninigas yung mga daliri ng aking hands. Ganda eh. Ayan guys, sabi ko sa inyo kanina magliligpit na ako ng tent. Kaya lang kasi kanina pagbukas ko nung pinto nung tent ko, umuulan tapos sobrang baba nung fog. Nakikita niyo ba yung likod ko? Talagang sapong-sapo yung ulap. Tapos iba na talaga yung yung sa ilong ko. Kailangan na ng mainit kaya nag-order na ako ng ramyun. Spicy yung ko para yung init ba. Tapos nuggets. Ito na yung kakainin ko. Para heavy na siya. Nag-order pa ako ng hot choco. Wala pa. At least yung sabaw meron na. Ang sarap pagka mainit habang sa malamig na panahon. Sarap. Ang ganda ng Stellar sa mga backpacking kasi may cafe na sila. Hindi na kailangan magdala ng sobrang daming gamit, 'di ba? Lalo yung mga panluto. Ako pa naman yung mga panluto ko, 'di ba? Grabe yung dami. Kaya ito good find. Nakapag-relax ako. Tent lang dala ko tapos damit ko all goods na. Pero itong jacket ko wala. Hindi naman siya tumatagos pero ramdam ko pa din yung lamig. Iba talaga yung sipon ko. Thank you, ate. Dito na yung hot choco natin. Sakto to. Sarap. Guys, dahil nakahigop na tayo ng mainit na sabaw at nakakain ng noodles, yung deserve ko yung nuggets. Ay, nako. Takaw ko talaga. Kasi mahaba-haba yung babiyahiin natin, kaya dapat full pack na. Oh. Sumilog na muna ako dito sa kubo dahil
basang-basa na ako. Ang ginawa ko na lang sinigurado ko na munang matapos yung spot ko. Tapos yung tent ko ay tinamba ko muna dito. Kasi kanina akala ko titila pa yung ulan. Sabi ko pag medyo tumila, kasi kanina medyo lumalabas na yung mga bundok. Kaya lang lumakas lalo hanggang 10 AM lang dito. Tapos nakakahiya, nakiusap lang ako kay kuya na kung pwede magstay lang kasi hirap talaga. So, wala akong mapaglagyan ng gamit ko. So, nag-okay naman sila. Pero yung jacket ko ay basang-basa na. Pero hindi naman siya masyado pumasok sa loob. Pero yung pants ko din. Pero yung likod ko dito, yun basang-basa kasi tignan nyo guys yung lakas ng hangin, ulan. Tapos yung ulan pa niya ay pinong-pino pa. Kaya bukas sakit aabuti ko. Pero bago ako umalis, babasta ko muna tong mga gamit ko. Lagay ko doon sa cafe. Bago ako umalis, kahit ganito yung klima, pipilitin ko talaga maligo kasi pag hindi ko to niligo at pagbaba ko pat matutuyo sa katawan ko to ay mas mahirap. Sipod ko at ay kita pa. Pero basa nung ano ko. Bigat na itong gamit ko dahil lahat ay basa. Pero susunod, kailangan dala ko na si Bolt o kaya si Umi. Pero nag-enjoy ako kasi first time ko yung ganitong first time ko yung ganitong experience. Labig. Sarap mag-camp sa malamig. Pero na-enjoy ko din yung ulan. Na-miss ko yung ulan.